Steven Adams kinukuha na ng Lakers pamalit kay Jackson Hayes. Pero bago yan, habang papalapit naman ang 2025 NBA Draft ngayong June 25, nagsimula ng kumilos ang Los Angeles Lakers pagdating sa pag-e-evaluate ng mga potensyal na bagong manlalaro. Sa inilabas na ulat ng Hoops Hype, gumamit sila ng sariling sources at media reports para tipunin ang listahan ng mga prospects na nakitaan ng interest ng iba't ibang NBA teams sa kanilang mga isinagawang workouts. At batay sa datos na ito, ilang prospects ang naiugnay na sa Lakers, kabilang na ang isang sentro na minsang nanguna sa Big Ten Conference sa pagbato ng tira o shot blocks sa kolehiyo. Ayon sa nasabing ulat, nakilahok na sa workouts ng Lakers sina Lamont Butler, Isaac Nogues, CJ Huntley, Izan Almanza at ang shot-blocking big man na si Clifford Omoruyi. Gayunpaman, hindi garantisado na ito na ang kabuuang listahan ng mga prospects na nakita ng Lakers. Halimbawa, noong nakaraang buwan ay iniulat na sasali rin sila sa workout ng Samson Johnson, isang two-time national champion, kaya malamang may iba pa silang tinitingnang pangalan sa ngayon. Ngunit kahit papaano, nagbibigay ito ng malinaw na ideya sa direksyon ng Lakers habang papalapit ang draft. Si Clifford Omoruyi ang naturang sentro na tinutukoy sa ulat. Sa kabuuan ng kanyang collegiate career, nagtala siya ng 1.7 blocks per game, pero sa season ng 2023-24 para sa Rutgers University, umabot siya sa 2.9 blocks per game. Sa kabuuan, nakaipon siya ng 93 shot blocks sa season na yon. Bukod sa kanyang depensa, isa rin siyang maaasahang rebounder. Nagtala siya ng average na 12.2 rebounds per 40 minutes sa kanyang college career. At nitong nakaraang season sa kanyang nag-iisang taon sa University of Alabama, nakapagtala siya ng 6.5 rebounds per game sa loob lang ng 19.2 minutes ng paglalaro. Isang patunay ng kanyang pagiging epektibo kahit sa limitadong playing time. Kung tutuusin, malaking tulong sana si Omoruyi sa Lakers noong kanilang maikling stint sa 2025 NBA Playoffs, kung saan natalo sila sa first round series kontra Minnesota Timberwolves. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang pagdomina ng Timberwolves sa ilalim, kung saan na-out-rebound ang Lakers 219-195 sa buong serye. Kaya naman, may posibilidad na si Omoruyi ang sagot sa malaking butas ng Lakers sa ilalim ng basket. Subalit, hindi lang siya ang tinitingnang prospect ng team. Ilan sa mga nabanggit ay tumanggap ng All-Conference honors, habang ang iba ay may laki at versatility na pwedeng makatulong sa roster ng LA. May ilan ding hindi dumaan sa traditional na college route na ngayon ay sinusubaybayan din ng team. Hindi pa tiyak kung sino sa mga ito ang pipiliin ng Lakers, pero malinaw na seryoso ang kanilang preparasyon para sa darating na draft. Ang tanong ngayon, Idol, sino sa mga ito ang swak sa sistema ng Lakers? Samantala, habang malinaw na isa sa mga pangunahing pangangailangan ng Los Angeles Lakers sa off-season ay ang magdagdag ng kalidad na sentro, binanggit ni Kelly Iko ng The Athletic na isa sa mga posibleng target ng koponan ay si Steven Adams ng Houston Rockets, isang natural fit umano para sa franchise na naghahangad makabalik sa porma. Bagamat gumanap lang bilang bench player sa playoff run ng Rockets, naging napaka-epektibo si Adams sa parehong dulo ng court. Sa 7 laro ng kanilang first round series kontra Golden State Warriors, nagtala siya ng 5.7 points, 6.6 rebounds at 1.1 blocks per game. Sa kabila ng limitadong minuto, naging malaki ang ambag niya sa depensa at sa second chance opportunities. Ngunit hindi magiging madali para sa Lakers na makuha ang veteranong sentro dahil ayon sa ulat, gusto ng Rockets na manatili si Adams at isa siya sa pangunahing prioridad ng team ngayong off-season. Habang abala ang pamunuan ng Rockets sa draft workouts, exit interviews at paghahanda para sa mahalagang summer, kailangan nilang harapin ang sitwasyon ng ilang key free agents, ayon kay Iko. Sina Steven Adams, Jeff Green at Jae'Sean Tate ay magiging unrestricted free agents sa June 30. Ngunit ayon sa sources, si Adams ang pangunahing prioridad ng Houston. Si Adams nga, na 31 years old, ay tila muling nabuhay ang karera ngayong season matapos ang matagal na pahinga sanhi ng kanang tuhod na injury noong 2023-24. Muling naging bahagi siya ng regular rotation ni Coach Ime Udoka at naging mahalagang pyesa sa depensa at rebounding ng Rockets. Dahil sa kanyang two-way skill set, lalo na sa offensive rebounding, posible pa rin siyang maakit ng ibang playoff teams ngayong summer. Isa sa mga binanggit na interesado sa kanya ay ang Lakers, kasama ang Spurs, Knicks at Pacers, gayon din ang Clippers. Sa Game 6 ng kanilang serye kontra Warriors, tumayo si Adams bilang bayani matapos magtala ng 17 points, 5 rebounds at 3 blocks sa panalong nagligtas sa kanilang season at nagpilit ng Game 7. Para sa Lakers na kulang sa laki at banggaan sa ilalim, si Adams ay posibleng solusyon. Matapos mapako sa limitadong papel sa Houston, kung sakaling nais ni Adams ng mas malaking role, maaari niyang makuha ito sa Los Angeles, kung saan posible siyang magsimula agad bilang starting center. Isang malinaw na upgrade siya sa dating backup na si Jackson Hayes na halos hindi ramdam sa playoffs.
Bukod sa kanyang depensa at rebounding, dala rin ni Adams ang playoff experience, bagay na mahalaga sa Lakers na balak muling sumabak sa matinding postseason sa 2026. Nakapaglaro na siya sa ilang malalalim na playoff runs, kabilang ang 2 beses sa Western Conference Finals noong panahon niya sa Oklahoma City Thunder. Sa dami ng teams na nangangailangan ng frontcourt toughness, magiging intrigante ang susunod na hakbang ni Adams ngayong summer. Sa tingin niyo mga idol, bagay ba si Steven Adams sa Lakers? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan.